Ika-6 na kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. At sumunod sa kanya ang lubang maraming tao, sapagkat kanila nakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. At umahon si Jesus sa bundok, at do'y naupo siya na kasama niya ng kanyang mga alagad. Malapit na nga ang Paskwa, na pista ng mga Hudyo. Itinaraw nga ni Jesus ang kanyang mga mata, at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, "Saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ang mga ito?" At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, "Hindi magkakasya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa." Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "May isang batang lalaki rito na mayroon 5 tinapay na sibada at 2 isda. Datapwat, gaano na nga ang mga ito sa ganyang karamihan?" Sinabi ni Jesus, "Inyong paupuin ng mga tao." Matamo nga sa dakong yaon, kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay, at nang makapagpasalamat, ay ipinamahagi niya sa kanilang nangakaupo, at gayon din naman, binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. At nang sila'y mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis, upang walang anumang masayang." Kaya't kanilang tinipon, at nangapuno ang 12 bakol na mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sibada na lumabis sa nagsikain. Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, "Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan." Na mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit, ay siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nag-iisa. At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kanyang mga alagad sa dagat, at nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinawid ang dagat hanggang sa Capernaum. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Nang sila nga'y mga kagaod na nang may 25 o 30 estado, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong, at sila'y nangahintakutan. Datapwat, sinabi niya sa kanila, "Ako nga, huwag kayong mga takot." Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong, at pagdakay, dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Nang kinabukasan, ay nakita ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na do'y walang ibang daong, kundi isa, at hindi lumulang sa daong si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad, kundi ang kanyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag. Gayunman, ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias, malapit sa dako ng kanilang kinainan ng tinapay, pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon. Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong, at nagsidating sa Capernaum na hinahanap si Jesus. At nang siya ay kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanya, "Rabi, kailan ka dumating dito?" Sinagot sila ni Jesus at sinabi, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo nangabusog.
Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang tinataka ng Ama, sa makatuwid bagay ang Diyos. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo. Sinabi nga nila sa kanya, ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda upang aming makita at sampalatayanan ka namin? Ano ang ginagawa mo? Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit, ang sa kanila ay kanyang ipinakain. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw. Datapwat, sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin, at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Sapagkat bumababa ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya ay sumasampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay, at aking siyang ibabangon sa huling araw. Ang mga Hudyo ay nagbulong-bulungan tungkol sa kanya sapagkat kanya sinabi, ako ang tinapay na bumababang galing sa langit. At kanilang sinabi, hindi ba ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kanyang ama at ina? Paano nga sinasabi niya, ako'y bumababang galing sa langit? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, huwag kayong mga bulong-bulungan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya ay magdala sa akin. At siya ay aking ibabangon sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat makarinig sa Ama at natuto ay lumalapit sa akin. Hindi sa sino may nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Diyos. Siya nakakita sa Ama. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Ang mga Hudyo ay nangagtatalo na nangagsasabi, paano maipakakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo,
maliban ang inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya ay akin ibabangon sa huling araw. Sapagat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin, at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng aking amang buhay, at ako'y mabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya ay nagtuturo sa Capernaum. Marami nga sa kanyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, "Matigas ang pananalitang ito, sino makaririnig noon?" Datapwat, pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, "Ito bagay makapagpapatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Ang espiritu nga ay bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Datapwat, mailan sa inyong hindi na nagsisisampalataya, sapagat talastas na si Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kanya magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makakalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanya mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, "Ibig ba ninyo magsialis din naman?" Sinagot siya ni Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami magsisipa roon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami magsisisampalataya at makikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos." Sinagot sila ni Jesus, "Hindi ba hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo?" Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagat siya ang sa kanya ay magkakanulo, palibhasa ay isa sa 12.